Noong Pebrero 28, agad na nakipag-ugnayan si Ambassador Eileen Mendiola sa asawa ng biktima upang iparating ang pakikiramay ng embahada at ng buong pamahalaan ng Pilipinas. Tiniyak ng embahada ang buong tulong at assistance para sa pamilya, kabilang ang koordinasyon sa mga otoridad sa Israel at pagproseso ng lahat ng kinakailangan dokumento. Sa opisyal na pahayag, tiniyak na embahada na patuloy nilang gagabayan ng pamilya sa lahat ng hakbang mula sa pagkilala sa labi hanggang sa pag-uwi nito sa Pilipinas. Ipinapakita ng mabilis na aksyon ng embahada ang kanilang malasakit at dedikasyon sa pakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Naglabas ng paalala ang Embahada ng Pilipinas sa Israel sa mga Pilipino kaugnay ng mga dapat gawin kapag may natanggap na emergency alert. Layo nito na matiyak ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng biglaang banta o pag-atake sa gitna ng when you come back, I give you, okay? Sa pagitan ng US at Enjoy Israel at your Iran. holiday. Ang detalye sa ulat ni Joan Nano. Send me na gift, okay? Ng silangan. Muling nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino how's sa mga dapat na gawin sa oras na magkakaroon you're ng lucky you are not emergency here alert when the sa bombing pamamagitan is ng app, came. text message o kapag narinig You ang read, sirena. you hear the Ayon sa news. Embahada, kaagad na pumasok sa Did you hear pinakamalapit na news? protected space. Kabilang sa mga itinuturing na ligtas silungan ang personal shelter You sa loob have ng bahay to. o Good apartment na afternoon, the tinatawag na Lions mamad. Mountain. Hindi ng communal Hello. shelter o mamak na karaniwang Stay nasa safe, basement ng mga Pami. residential building Thank you. at ang mga community We shelter are o okay miklat na. na matatagpuan sa mga pampublikong We lugar are tulad ng safe parke now, o parking okay? lot. Don't worry. Kung walang malapit na maman, Hi, the mamang o Lions. miklat, Yes, long time. pinapayuhan ng mga residente na Hi, magtungo sa Dan. pinakaligtas Good na bahagi evening. ng gusali. Kung nasa isang multi-story building, ang hagdanan o stairwell ang inirerekomendang lugar maliban sa pinakatuktok na palapag. Iwasan ang mga hagdanang may bintana dahil maaaring mabasag ang mga salamin kung may maganap na pagsabog. Maaari ring pumasok sa isang internal room o silid na nasa pinakaloob na bahagi ng gusali. Huwag magtungo sa banyo o kusina dahil maaaring masugatan sa mga nabasag na salamin o tiles. Kung walang internal room, maaaring magtungo sa pasilyo, corridor o hallway bilang alternatibo. Para sa mga nasa ika-4 na palapag o mas mataas pa, inirerekomendang bumaba ng 2 palapag dahil maaari pang maabot ito ng pinsala kung tatamaan ng missile. Kung nasa pinakatuktok na palapag naman ang isang 3 palapag na gusali, bumaba sa ika-2 palapag. Iwasan din ang lobby sa unang palapag kung ito ay may malalaking salamin o glass walls. Sa mga nakatira naman sa 2 palapag na bahay, bumaba sa unang palapag at pumasok sa internal room na may pinakakaunting pinto at bintana. Kung isang palapag lamang ang bahay, manatili sa pinakaloob na kwarto na may pinakakaunting bukas na bintana. Muling pinaalalahanan ang lahat na manatiling malapit sa shelter o mamad at patuloy na subaybayan ang mga abiso ng IDF Homefront Command at mga opisyal na advisory ng Embahada para sa kanilang kaligtasan. I'm listening. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Kumusta kayo, Diyos ang aming sandigan, Muhammad? serbisyo publiko ang aming Thank pinahalagahan. you, Saint. Love you so much. Thank you, Habibi. 77. SBK. Kapwa na ilatag na ng I don't know, but prosekusyon at very soon depensa dance ang kanilang with mga you. argumento sa itinakdang 4 Oh na my araw na God, your confirmation eyes of and charges lips. ng International Criminal Court o Thank ICC you. hinggil sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ano nga ba ang susunod na maaaring asahan pagkatapos nito? Susie. Narito ang report ni Dante Amento. Bye. Hi. Tumagal ng 4 na araw ang pagdinig ng International Criminal Court o ICC How are para you sa kumpirmasyon doing, Sandra? ng mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong February 27, tinapos na ng ICC ang pagdinig. Kasunod nito, ayon kay ICC spokesperson hi. Orion Baye, nagsimula na ang mga hukom o judges ng Maganda. ICC Pre-Trial Chamber 1 sa kanilang deliberasyon o pagtalakay kung may sapat na ebidensya Thank you guys. laban sa What dating about presidente. you, dear? The ICC judges will now start their deliberations and I'm will deliver good. their decision within 60 calendar days after the end of the hearing.
Mayroong 60 araw o 2 buwan ang ICC judges para ilabas ang kanilang Avi, sinulat na thank desisyon you. na magtatakda kung itutuloy sa paglilitis o trial ang kaso hello. para sa crimes against humanity. Alinsunod nito sa Regulation 53 Bye, ng dear. ICC. Thank Tatlo ang you for posibleng resulta ng desisyon. watching Una, kung and may sapat na sending ebidensya, ang message. kaso ay Thank ililipat you. sa isang trial chamber para sa And susunod na hi. yugto, ang formal na paglilitis o trial. How are you, Pero kung dear mapatutunayang Wahid? kulang ang ebidensya, ititigil ang mga Hamza, legal na hakbang hello. laban sa dating Pangulo. At pangatlo upang huli, maaaring hilingin ng mga hukom sa ICC prosecutor na magsumite ng karagdagang ebidensya, magsagawa ng malalim na investigasyon o baguhin ang mga sakdal. Dito, ipagpapaliban muna ang pagdinig. The decision of Bye-bye, the guys. ICC judges will be made in writing Maybe you feel and will be boring na. announced publicly. Ang panig ng depensa at prosekusyon ay hindi maaaring direktang iapila ang desisyong ito. Gayunpaman, maaari silang humingi ng pahintulot mula sa pre-trial chamber upang makapaghain ng apila. Inaasahan na mga kaanak ng war on drugs Hi, victims Gina. na Hi, magkakaroon ng formal na Alex. paglilitis sa dating presidente. Ang Hi, defense team ni Chad. FPRRD hiningi sa ICC judges na ikonsidera ang ebidensya at ipawalang bisa ang mga sakdal. I'm in the room. Not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days Oy. in his humble dwelling in Davao. Naharap sa mga Invite. sakdal ng crimes against humanity ng murder at attempted murder si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hamza, hello. na umano'y naganap sa Ahmed Pilipinas sa Maher, pagitan ng hello. November 1, 2011 at March 16, 2019 kaugnay ng War on Drugs campaign. Tantiamento UNTV, News and Rustil. Diyos ang aming sandigan. Thank you, serbisyo thank publiko you. ang aming pinahahalagahan. Hi, heart. MH2K. Thank you. Wow. One flower. Thank you. Red rose. Wow, another flower. From Mr. Ahmed Mohammed. Thank you, Mohammed. Amen. Hindi Shukran. naitago ni US President Donald Trump Stand ang kanyang up. pagkadismaya sa naging takbo ng negosasyon sa Accept the Geneva sa request. pagitan ng Yes, delegasyon yes. ng Amerika at Iran kaugnay ng nuclear program ng Tehran. Ayon kay Trump, hindi siya masaya Thank sa you so payag ng lead defense much. counsel. Ahmed Tiwala ang kampo ni Mohammed. dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpapasya Yusef, batay sa hi. ebidensyang Stand iniharap up. ng magkabilang panig ang mga hukom ng How are International you Criminal Court doing? at hindi magbabase sa opinyon ng publiko. Ito ang payag ng lead defense counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman matapos ang apat na araw Omar na pagdinig noong Abdurrahman. Biyernes. Hello. The judges will take their decision Thank based you. on the evidence, and the evidence has been presented by the prosecution. The evidence has been challenged by